Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Hello po mga kaagapay, magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome po muli dito sa Heartline Friday Night Edition. It's July 18. We'd like to thank you very much dahil nakakalahati tayo na muli ng July. At maulan-ulan, masarap ang panahon pero ingat-ingat dahil may mga baha-baha at mga gumuguhong lupa. Sa maraming mga pagkakataon na nangyayari dito sa ating buhay, sa ating bansa at sa iba't ibang panig ng mundo, isa lang ang masisiguro natin. Hindi laging nababalita ang kabutihan, pero andito tayo ngayon para ibalita sa inyo, mayroong Diyos na nagkakalinga sa atin bawat araw. Sa biyaya ng Panginoon, tayo nabubuhay. Good evening sa inyo lahat mga kagapay. Kamusta kayo? With the grace of God, tuloy-tuloy ang ating programming at tayo tumitingala doon sa mga mabubuting bagay na pwedeng maganap pa. Hindi tayo mapipigilan ng mga pangit na news. Although there are bad news everywhere, yun lang naman kasi ang madalas ibalita. Pero kapag tumingin ka sa paligid mo, may mga magagandang bagay na nangyayari kagaya ng patuloy nating oportunidad nagaganap para sa bawat isa. So, good evening sa lahat sa inyo. Good morning sa mga taga-ibang bansa. Good afternoon sa iba pang panig ng ating mundo. Kayo po ay nasa Heartline dito sa DZS 702 at patuloy po tayo napapakinggan sa radyo at sa TV mula sa Facebook at tayo din ay napapakinggan sa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas at ibang panig ng mundo. So kaway-kaway dyan mga kaagapay. May gwapo tayong kasama ngayon bilang isang ating guest counselor. Alam nyo naman, madalas ko na siyang makasama dito at wala nang iba kundi, alam nyo, ito mahusay na profesor at talagang pinagbasbasan, biniles talaga ni Lord. So magandang gabi sa ating guest. Good evening, Doc Ames, si Doc Ames Del Mendo. Hello po, good evening, Doc Ames. Good evening, Philo. Good evening sa lahat ng listeners ng Heartline. Yes. Kamusta na po sa inyo? Yeah, it's good to have you back. Ano pong balita, ma'am? Ano ba kayo? Busy ba ngayong, I know na meron ng classes sa Alliance Graduate School. Kaya kayo nagtuturo doon, ng spiritual formation. And with all the preparations, kamusta po ang pagtuturo? I mean, in general, has it been challenging or is it easier this time? Yeah, for this past few Teaching has always been challenging, but it's also something I really still find enjoyable. Yan. Wow. This is great. Alam niyo po, ang ating guest ay graduate ng Doctor of Ministry sa Spiritual Direction. Kinonfer sa kanya ng Graduate Theological Foundation sa USA. At siya ay graduate certificate ng spiritual direction na kinonfer ng Tao Feng Shan Christian Center sa Hong Kong. MA ng Christian Counseling under ng Alliance Graduate School. Pareho kami na MA Christian Counseling. Ayan, praise God. Bachelor din ng Public Administration. Kaya minsan naisip ko baka siya, tatakbo. Pero itinuloy niya ang kanyang mission bilang sa spiritual formation and spiritual direction. So, siya ang program director ng spiritual formation sa Alliance Graduate School. Ayan. At sa Pastor, kayo po ay sa Life Gospel Church dyan sa Viluna. Yes. Are you how do you call, what is your position? Pastor ba kayo? Senior? I'm one of the pulpit pastors, also one of the elders, and currently the chairperson ng Church Council. Ayun. Ayan. At mamaya, matatanong ko po sa inyo kung paano kayo makontak. And alam natin na si Doc Ames ay nasa Door of Hope Counseling Center sa Makati. Mamaya, ibibigay natin ang kanyang contact numbers kung gusto niyo magpa-counseling. Oo. Kasi ang mga topic natin ngayon, ang dami. Lalo na sa mga pamilya.
Well, i-greet niyo po, Pastor, Doc, ang mga fans club niyo. Ah, Thank you, Pilo. Of course, hello sa aking family. As usual, salamat sa aking mga kapatid who are praying for me at this time, no, as we're doing this recording. And rin yes. sa mga churchmates with sa Life Gospel Church. And of course, sa mga students, faculty, co-faculty, and staff ng Alliance Graduate School and Alliance Graduate School College of Ministry. Uh-huh. Okay. Of course, sa aking mga barkada from college and high school, sa college from UP Diliman, ano? Yan. Yung Yes. aming barkada na tinatawag namin Tutsilon. Okay. Tutsilon. Parang candy yun ah. Tutsi. Tutsi. Baka, ewan ko kung inaabot niyo pa yun, ano? Tutsi roll. Ang I sarap think it's noon. still pretty much around. Okay. Oo. Andito pa ba? Wala na ako nakikita ng Tutsi roll na. Anyway, I hope na, kamusta sa mga Tutsilon, mga kapatiran dyan. Hello. Mm. Ayan, sa UP. Well, praise God. And ako naman, I'd like to greet yung mga ating listeners, si Axonic Aviles, Bong Sky Goma, Virgie Himor, si Grace Esguera, Bro Ambet, Hein Liargado, Rowena Castro, Lordan Maulyon, Jay Diaz, Jo Marie Vela, Aaron Gacho, Andres Mendoza, Mark Francis de Vera, Zenaida Pecho, Nora Salvador, Lydia Molo Corpus, Michael Martinez Santos, Alma Alcantara, Belsi Sureta, Erminia de Robles, Anita Colon, Mel Esguera, G. Pangan, Jen Nayan, Enelita Legaspi, Jelly Olivar, Maribel Cabugnason, LV Cartago, Nora Canchela, Jessica Jang, si Belsi Peralta, Raquel Santiago at si Jonah Cruz Velasquez. Ayan. At alam niyo mga kasama natin diyan sa Back to the Bible, sila mga doktor na kasama ko sa Back to the Bible second floor sa West Avenue, mga kaibigan, Dr. Ken Villanueva, cardiologist, Dr. Myra Ngo, nephrologist, Dr. Camera Encarnacion sa psychiatry, Dr. Maya Luisa Ako, OB-GYN, Dr. Bernie Dimacali, ENT, Dr. Brigida Sales, ang ating dentist, at sila ophthalmologists natin, si Dr. Abby Del Mundo, Dr. J. Del Mundo, and Dr. Love Del Mundo. Ayan. Also, our optometrist, Dr. Cynthia Del Mundo, at ang dermatologist, si Doc Jerry. Hello, Doc Jerry Emperador. Doc Shirley Tomas, pediatrician. Doc Cynthia Fabregas, diabetology, and si Dr. Dong Fabregas, ang ating general surgeon. Alam nyo, nakakatuwa dahil doon sa office na yon ay tumutulong sa atin ang mga nurses, si Percy Nicolas, Ate Lydia Kagalawan, D.I. Bernardo, Annalyn Apolinario, and Minda Superable. Magandang gabi. Happy listening sa inyong lahat. Nako, Doc Ames, yung mga Door of Hope na kasama natin, may gusto kayong batiin? O Of kahit sa course, to our PAC? fellow counselors and lahat ng mga friends and supporters of Door of Hope, no? Ayan. And also, alam ko kasama kayo sa PACC, Philippine Association for Christian Counselors. And isa kayo sa mga nagka-counseling doon. So, greetings mga katropa dyan sa PACC. Si Ma'am Joy Labirinto, si Ma'am Jane Lee, si Ate Adrian Gayataw, sino pa ba? Meron mang na bago eh. But thank you, Ate Zilla Herrera. Yan. Thank you very much for being right there. Well, Akaagapay, ready na kayo sa mga katanungan? Doc Ames, are you ready? Yeah, let's go for it. Let's go for it. Here we go. Ang ating unang listener ay mayroong ganitong concern. Sabi niya, responsable po ang husband ko. Mapagmahal, marunong sa gawaing bahay at maalaga. Pero wala po siyang work at minsan ay nagsusugal. Nakakapagod na pong umintindi dahil hindi siya good provider at magastos. Gusto ko na lang po minsan maghiwalay kami pero iniisip ko, paano po mga bata? At paano ko po ito i-handle? Yan, Doc Ames. Ang sugal ay talagang hindi magandang bisyo. At talagang kahit anong bisyo, hindi naman tayo maganda. No? Pero Doc Ames, anong
Ano masasabi natin? Ano kaya maipapayo natin sa ating Yeah, well, sa ating economic scenario, no, sa Pilipinas at mm, maging worldwide, no, dahil talagang pahirap ng pahirap economically ang condition, mm, mas maganda talaga kung if a family still have both parents and both parents are in partnership, no, para sa mga material na pangailangan ng buong pamilya. mm, Uh, of course, historically, sinasabi natin, the father yan, should be the breadwinner of the family and everything that the provider for the family. yes, But I think the Bible also calls for partnership between husband and wife, between mother and father, to provide and care for the children. So kapag yung isang banda lang, ang isang mm, side lang talaga ang kumikilos, napakahirap talaga ng situation. I can imagine the burden that this lady is carrying on the shoulders, no? Itong nagpadala ng katanungan sa atin. Pero notable din talaga yung how she framed the question, no? Nag-umpisa siya sa salitang responsable. oo, Okay. Pero nagtapos din yung pangusap sa nagsusugal. So, oo, parang mahirap i-reconcile, no? Na responsable yung tao at the same time ay nagsusugal. oo nga, And usually rin talaga kapag yung mga nagsusugal, the way they describe yung pagsusugal nila, palaging sinasabing na it's always at a minimum, no? Pero pag talagang inobserbahan mo, inalam mo, ay, hindi talaga nalalayo, no? Sa pagiging tinatawag na addiction din, no? Yung sa gambling. mm, So, kailangan talagang aalamin pa yung kalagayan ng family na ito, especially ng oo, husband na ito. opo, It could be gambling addiction, no? And when a person is into addiction, affected talaga yung occupational functionality, lalo na ito, this involves money, no? So, hindi siya talaga siguro makontento sa anumang trabaho dahil when somebody's into gambling, palaging may craving yan for instant mm, gratification, especially for mm, money, na hindi makukuha sa trabaho, no? Dahil ang trabaho, pinaghihirapan at pinaplano yung natatanggap mong sweldo mula rito. mm, mm, So, malayo talaga yung responsibility na meron sa isang labor of integrity doon sa perang inaasam-asam by chance sa pagsusugal. mm, So, malaki talaga yung burden na kinakaharap ng nagpadala ng katanungan na ito. mm, At eh, sana makita niya, no, na by the way that she phrased the question, parang hindi pa rin siya fully sold sa idea na may problema sa kanyang asawa. Okay? well, probably naiisip niya na sana tumigil na yung kanyang asawa. Paano nga ba titigil ang isang tao na mayroong ganoong pagkakalulong sa sugal? Well, in a way, parang nabiblame natin yung system dahil ito'y halos halos na-encourage ng Mhm. pamunuan natin ang ganitong uri ng bagay na hindi naman nakakatulong sa pamilya pero ginagawang tax Yeah, sa kultura natin, no, source. sadly, Mm-mm. meron talagang malaking pagsuporta sa ilang pamamaraan ng pagsusugal. And Oo then, nga eh. for our government to increase its profit, meron din silang pamamaraan ng Eh, pagsusugal. So, pero at the nakakaengganyo nga expense. sa mga tao. Oo. Yeah. Ang kapalit naman ay nasisira ang mga pamilya, Mhm. nawawalan ng direksyon sa pinansyal na karunungan ang mga tao. Ito, oh, ano, alam nyo, Doc Ames, sa corporate world, madami din ang ganito. Hindi, kasi ang sugal ngayon ay hindi na yung katulad ng pupuntahan mo pa sa isang lugar. Ang sugal Mhm. ngayon ay accessible na sa Online na cellphone. rin eh. O nga eh, online, cellphone, yan. Talagang tunay na pera ang itinataya. Mhm. Kaya mas madali pa dahil online din ang ang transfer ng pera. Mhm. So, Mas mabilis maglagay ng taya, ano? oo, mas Mhm. mabilis. Kaya walang halos yung control mo eh, hindi mo na makontrol, wala nang pumipigil sa iyo. Hindi ka na mapipigilan ng nasa kamay mo pero ando na. Pati buong account mo makukuha na. Ay, nako. What do we do? What can be done? Anong pwedeng gawin sa ganitong sitwasyon? Isang tao na may asawa, may mga anak, at paano siya magiging responsableng ama at na makakaiwas? Paano ba makaiwas doon? Well, hopefully talaga, no, this husband, this father, would
sit down and really try to think through gaano kaseryoso yung kanyang problema sa pagsusugal. Ayan. And by the way it sounds, mukhang seryoso, no? Kasi nawawalan siya ng intereseta sa paghahanap buhay. No? Ayan, He's oo. placing his faith in chance instead of um, developing yung kanyang skills sa isang pagtatrabaho ng may integridad. Ayan. Ay mukhang nalalagak siya sa palagi na lang umaasa na baka ito na sa pagtaya kong to, baka ito na, no? Palaging may ganung at the back of the minds ng mga nagsusugal eh. Baka ito na yung ano ko, Yung ang big aking, break ko. Okay, baka oo, ito yung na aking yung swerte. Ayan, mga swerte naniniwala ko. sa swerte. Okay, yeah. Yun. Mhm. Dito sa kultura natin, ang mga tao, meron tayong kultura kung tawagin ay kapit patalim, kung saan itsatsamba mo na lang, kahit alam mong mali, kahit alam mong makakasugat sa'yo, pero baka sakali, merong tsambang tinatawag. Yung swerte-swerte ang ating pananaw. No? Maalala ko, Mhm. may kanta tayong Pilipino tungkol sa swerte. I can't Oo. recall that. Sadya bang swerte-swerte lang na. Ganun. It's an old song pero ang daming nahahatak na umasa sa swerte. Pero mainam at may integridad pa rin yung nagtatrabaho ng matino, ng Mhm. disente. Disenteng kita, disenteng trabaho. Kaya lang, may umiiral na paniniwala. Di ka naman naasenso sa disenteng trabaho. Di ka asenso. Maraming taong ganun. Mhm. Pero taliwas to sa Biblia. Hindi ganun ang pananaw ng Biblia. Di ba, Yeah, Pastor? so yung isang tao na talagang into gambling and gambling addiction, it also reflects yung pananaw niya sa Diyos, no? Yan, opo. Um, Kaya isang malaking spiritual issue din talaga ang gambling aside from it being a moral issue and financial issue. It is also a spiritual issue. Yes, it is a spiritual Mhm. issue. Siguro, we can advise yung wife na mag-check to sa spiritual counseling, ano? Mhm. Yeah, maganda din siya yung kumuha ng payo sa makakatulong sa kanya. Supportive counseling for her sa kanyang kalagayan. Mm-mm. And para malaman din niya in detail pa, kasi mahirap talaga magbigay ng mga ehemplo, paano niya matutulungan yung kanyang asawa at Mm-mm. matutulungan yung kanyang pamilya sa ganitong kalagayan ng kanyang asawa. Ayan, oh. Mga kaagapay, tandaan nyo, ang pera ay isang indikasyon kung ano kalagayan nyo ng espiritualidad at ng inyong pakikitungo sa Diyos. Kahit pera yan, kahit material lang na bagay yan, ito ay nagsasabi ng kung ano yung pangunahin sa buhay nyo, ano yung pinapahalagahan ninyo sa mga taong kasalamuhan nyo at sa Diyos na inyong kinikilala. So bantay-bantay mga kaatoto, mga kakudyapi, mga kaibigan, bantay-bantay po. Tingnan nyo, ano ba tingin ninyo sa mga bagay na hawak ninyo? Ayan, kaway-kaway dyan mga kaibigan, si Tess Herrera, Lorna Torres Sarmiento, Belen Abante, Oliver Paradero, Mylene Alviar, Dadingsky Rasis, Jonely Pasis Role, George Z, Philip Co, Myla Santos Carillo, Tessa Reyes, Leonida Sacada Rubio, Josephine Uson, Erlinda Rapa, Gerald Potente, Edmond Garcia, Mary Jane Galiza, Miko Butial, Estelita Di Mapilis. Hello, Jude Rosales, Elizabeth Mangay Ayam Roasa, Edith Bautista Gedaya, Arceli Nicole, Desi De Guzman, Gary Tansuico, Bayubay Cortez, Sylvia Cortez, Ate Sylvia, Cruz Jocelyn, Isco Manoy, Lot Arollado, Leonila Veron, Marvic Petate, Heaven knows, Cotenedo Inel, Emerita Faustino, Lay Baksal Luna, and Robbie Jordan. Thank you very much sa inyo. Okay, kayo ay nakikinig pa rin sa DZAS 702 Heartline. At ito na ang next question ng ating listener. Ito po, Doc Ames, sabi, ako po ay single mom, working. Tatlo po ang aking anak. Wala pong support at all from the father of my children. May kinakaharap po ako ngayong problema at may malaki po akong utang from different people at sa credit card. Di ko na po alam paano makakaahon. Wala pong makakaalam nito sa pamilya, kahit sino sa amin. Kaya please help. Ay, nako. Parang mukhang similar ito dun sa nauna natin sa gambling. Ito naman ay may Mhm. baon sa utang.
at hindi siya natutulungan ng asawa. Yeah, Teka, pero doon teka. pa lang talagang sa phrase na single mom, ano, talagang Oo. your heart would really pour out Yeah. for this mother, no? At tatlo Mm. yung kanyang pinapalaking mga anak. So I Oo. would imagine talagang hirap na hirap siya siguro sa financial management. Kaya siya rin siguro ay nabaon sa pagkakautang sa iba't ibang kapamaraanan, ano? Nakakalungkot yun. Parang ang hirap siguro, puno na rin siya ng anxiety dahil hindi niya alam kung saan dudukutin yung pambayad sa mga utang na ito, no? Mm. Hindi natin alam circumstances, bakit wala talagang suporta from the father at all, ano ang nangyari. Pero interesting din, no, na ito ay pinaglilihim nga, something like that, sa kanyang pamilya, no? Eh siguro Whereas, nahihiya din siya kasi oo, yun talaga yung mm, shame dynamic sa kulturang Pilipino, malaking bagay, no? mm, Oftentimes, ang Pinoy ay nahihiya sa mga bagay na hindi dapat ikahiya, pero walang hiya sa mga bagay na dapat talagang ikahiya, no? Uh, Sometimes people talaga are ashamed of their needs, even if these are legitimate needs. No? Hindi natin alam kung saan natin nadampot itong ganitong kapag ikaw ay deficient, it's something to be ashamed of. Whereas, kung may pangangailangan ay mas mainam talaga na ikaw ay maging bukas sa mga taong makakatulong sa iyo, no? Primarily lang mm, sana ang iyong pamilya. And hopefully, sana, I don't know if this person is part of a church. Hopefully, the church can also be of help to this person. No? So, she needs help in all fronts. Yeah, she needs probably tutoring sa financial oo. management. And Ayan, of oo. course, kailangan talagang may magandang loob sa kanya na magbigay kumbaga ng capital for whatever it is na maaari niyang pasukin na maliit na Mm, negosyo mm, kung merong makakatulong sa kanya even for these credits na meron siya, no? mm. Well, she really needs help. Well, At parang dapat niya ring matutunan paano mabuksan ito sa kanyang pamilya because mm, they can really be of help to her din naman. oo nga eh. Siguro marami akong mga kakilala na may mga utang doon sa kanya-kanyang mga kaibigan, mga kamag-anak, o mga kakilala. Pero ay isa sa mga mabigat tungkol sa pag-uutang ay mayroong panahon yan na kung saan sobrang ang dami mong inutangan, wala ka na malapitan uli. Ganun. Mm-mm. Eh kung ang laki-laki ng iyong utang sa iba't ibang tao, para kang naggagawa at gumagawa ka ng listahan ng mga kaaway eh. Mga taong merong kang atraso dahil hindi mo pa nababayaran yung utang mo. Eh, ang hirap nun. Ah, anong ma-advise natin sa mga taong nangungutang? Meron bang paraan para hindi na mangutang kahit gipit? Dahil karaniwan, ang mga taong nangungutang ay andun sa punto ng pagiging gipit. Pero maraming maraming factors para sabihin ikaw ay gipit. Minsan hindi ka naman talaga gipit, pero pananaw lang na ikaw ay gipit. O Mhm. baka nararamdaman lang na gipit, pero hindi naman talaga. At madalas ang nakikita ko doon sa mga nangungutang ay yung umaasa sila sa kanilang kakayahan sa kinabukasan. Mhm. Future possibility na makabayad, pero hindi nila nasusukat kung kaya nila ngayon kumilos nang hindi umuutang. Parang, Yeah. Well, for parang, this particular question sender, no, just the mere fact na siya ay single mom at mm, tatlo yung kanyang mga anak, well, talagang kailangan palawakin natin yung pangunawa. Isang anak lang, oo. ang hirap ng mag-raise up ng isang anak Yes. lang. Paano pa kung Oo. tatlo? So, maari talagang sa punto na siya rin ay hiwalay nga doon sa father ng mga batang ito ay punong-puno talaga siya ng anxiety. Oo. Kailangan talaga natin lubusang unawain yung sitwasyon ng mga taong itong may pagkakautang. No? Kasi Ayan. meron din ngang taong mga may pagkakautang na parang nagiging habit na nila yung pangungutang Mm, mm, na mm. hindi rin talaga maganda, no? At minsan nga ay um, yung ah, pagpangako sa mga babayaran ng utang na ito ay isang bagay na parang nakakasanayan na rin yung kasama nitong pagsisinungaling. Okay? Mm. At minsan din no, nalalagay sa alanganin yung mga bata dahil minsan kapag dumarating yung mga naniningil, minsan ang pinapaharap yung mga bata. Sabihin mo wala si nanay, sabihin mo wala si tatay. Okay. Sabihin mo next month na lang babayaran. Mahirap talaga. So yung
yung mga ganong mga professional na nangungutang, no? Kailangan Mm, talagang kilalanin nila na may problema sila at humingi sila ng tulong for yung counseling na nga rin, para mm, makita nila yung extent ng damages na ginagawa nila sa kanilang sarili, sa kanilang oo. pamilya at sa ibang tao noong habitual na pangungutang na ito. Oo nga eh. No? Doon Habit. naman sa mga talagang may matinding pangailangan, yan, we really have to extend our mercy, we really have to extend charity and social assistance sa mga taong ito, no? Hopefully, churches can really be of help, no? Yung mga churchmates can really be of help na parang magtulong-tulong baga hanggang makabangon yung single, katulad nitong single mom Mm, at magkaroon siya ng, kumbaga ay tamang ano na enough na makabuelta na kung siya man ay may trabaho, oo. ay yung sweldo niya ay magiging sapat na Mm. at mapapaikot na niya yung sweldo niya para sa pangangailangan nila. Okay. Yan, maganda yan, ano? Pero syempre hindi natin kinukonsente na ang Mm. mga lalaki ay iwan ang kanilang mga asawa tapos tayo na bahala kung single mom ka o single parent ka. Hindi Mm. tama eh. I mean, sa ating kasalukuyang lipunan, hindi dapat maging normal yung single parent ka. Hindi normal yun. Hindi pa rin natin dapat tanggapin na ganun-ganun na lang. Naalala ko noon, Doc Ames, there was a time na yung mga pamilya ng Pilipino, that is yung mga panahon ng lola natin, o siguro mga ingkong ng mga next generation ngayon. Yung lola at lolo natin, nasa panahon na nagtutulungan ng mga magkakapitbahay sa pagpapalaki ng mga anak. Alam niyo yun, sa probinsya makikita niyo ito eh. Apat na bahay sa isang lugar, walang bakod yan. Mga, mga magkakapitbahay. Tapos naglalaro yung mga bata. May ilang mga magulang na nakatoka sa pagbantay sa kanila. Yung iba gumagawa sa bukid. Yung ibang mga magulang nagluluto para doon sa mga naandoon. So, tulong-tulong at ganun ka-closely knit ang mga Pilipino, which is the origin kung bakit tayo closely knit sa ating pamilya. Nagtutulungan talaga ang pamilya. Kaya maganda po yung sinabi niyo, Doc Ames. Mhm. Sana Yeah, there's this makinig. African proverb, di ba? It takes a village to raise a child. Yes, I Mhm. like that. It takes a village to raise a child. Isang lipunan, isang barangay ang kailangan para magpalaki ng mga anak. At hindi ito kanya-kanya na bago yung lipunan natin na para bang nagkakanya-kanya na tayo, ayan, hindi tayo nagkakatulungan. Sa ganito pa naman panahon na krisis tayo sa ating financial, kailangan natin talaga ang pagbubuklod. Kailangan natin makibakas sa ating kapwa para tayo makaahon din. Ah, Oo. Kung may pamamaraan din, no, for the single mom to make the father legally accountable sa yan, financial needs ng kanyang mga anak, ay sana ay may makatulong din sa single mom na ito, no, doon sa aspect na iyon. Okay? yan. Because I think meron din namang provision ng ating batas, no, para yung mga neglectful na mga magulang ay pakilusin. Yes. Nako, meron na ngang ano ngayon meron ng batas na pinapanukala, mumultahan ang mga magulang kapag nakitang pinapabayaan ang mga anak. As in sa curfew Mhm. yan, sa pagka nahuli ng mga otoridad ang bata, underage, tatanungin kung sino magulang, may multa o baka pwede rin makakulong ang mga magulang kapag sila ay kakalat-kalat sa gabi. Ano? Ayan. Pero anyway, financial education talaga, kailangan natin magawa to. Sana kung kayo ay mayroong problem na financial at naisip nyo, kailangan nyo mabago yung pamamaraan ninyo, yung sistema ninyo, magkaroon kayo ng konsultasyon sa mga counselors natin at makakatulong ng malaki yon. Ano? So, para kay Mrs. na single parent, mayroon pa ba kayong gustong sabihin sa kanya para makaraos naman sa kanyang kalagayan? Yeah, well, I'm pretty sure she's not alone in this dilemma, no? Yeah. Napakaraming single parents sa ating bansa na talagang kailangan ng tulong, kailangan ng assistance, Mm-mm. and sana even the government ay patuloy na maging open, no, para makapag-provide ng means na Mm-mm. makatulong sa single parents nationwide. Ayan, okay.
Well, etong ating next listener, related dito. Kasi ang sitwasyon niya ganito. Sabi niya, ilang taon na po kaming separated ng husband ko and he has his own family. Wow. Dito sa Pilipinas walang separation ano. I mean, walang divorce. Pero merong Mhm. legal separation. He has his own family. Teenager na po mga anak namin kaya gusto raw niya ng co-parenting setup. Tipong gusto niya po na kasama siya kapag may lakad kami ng mga bata. Hindi po ako pumayag dahil una, may family na siya. Pangalawa, until now ay hindi nagkakasundo kapag nag-uusap at laging nagtatalo. Hindi ko alam kung yung anak o yung magulang. Pero pinipilit niya po ito. Ano po ang dapat kong gawin? Okay. Hindi niya nabanggit yung mga legalities na ito. Hindi ko alam kung sila yung tunay na legally na married. Kasi kung legally married, hindi tayo pwede magpagawa ng bagay na taliwas do sa batas na yun. Nako, anong masasabi niyo, Doc? Well, ang sabi naman niya ay no, teenager na kanyang mga anak. Oo. Okay, so meron na rin silang understanding. Yeah. Maganda siguro for this mother no to sit down with the teenage kids na mga ito at sila ay mag-usap-usap kung Mm. sa kahilingan ng ama na paano nila ito consider, ito ba ay tatanggapin nila, parang hindi niya gawing personal na decision lamang, no? Kasi itong Mm. mga batang ito, maaring meron pa rin talagang nararamdamang pangangailangan to be fathered, no? Aha. And this could be an opportunity kahit na yung mga paminsan-minsang lakad na iyon Mm. ay mag-e-effort yung kanilang tunay na ama na ipadama yung pagiging ama. That's something that we should welcome. No? So, teenager na naman sila, she could probably sit down with these teenage kids, mag-usap-usap sila. Ano bang role ang gusto niyo ibigay sa inyong ama sa pagkakataon nito? Ganito yung kanyang request. Ano ang inyong masasabi tungkol dito? So, uh, it would be Yeah. a good thing to consult the teenage children about this, no? Mm. Hindi niya saluhin yung pagdedesisyon. At Mm. hindi nga malinaw kung sino nagtatalo-talo, no? Kung yung father and mother ang madalas magtalo o kung sino man. Pero kung yung father and mother ang madalas magtalo, ay dapat ding harapin nila yung issue na yon, no? Yes. Na hiwalay na nga sila, palagi pa sila nag-aaway. Sobrang mga negative impact ang dala nun sa mga bata, no? Kahit mga teenager Mm. na ito ay meron pa rin negative impact sa mga teenager Mm. na ito. Kung may ganun ding Yeah. issue na hanggang ngayon meron pa rin silang marital dispute or relational dispute na hindi pa rin na-resolve, Oo. as adults, it would be good for them to sit down also, no, at talakayin ito. Oo. Lalo pat may sarili na rin, may ibang pamilya na rin itong lalaki, no, yung tatay. Mm. Ah, mas mainam Yeah. siguro na magkaroon sila ng civil din na Discussion. relationship o ugnayan sa isa't isa kung di man sila talagang tatay na bilang husband and wife. Oo. Uh, Ito, pero yung idea ng mm. co-parenting, it's Mm. probably something that can be welcome. I think ang madalas kasi na nagiging issue dito is yung ano yung katanggap-tanggap para sa kanilang pareho pero katanggap-tanggap din dapat sa batas. Hindi tayo Mhm. pwede mag-imbento ng sarili nating tatanggapin, pero taliwas Mhm. naman pala sa batas. At maski naman sa Panginoong Diyos, ayaw natin ng ganun. Gagawa ka ng sarili mong paraan. Hindi naman yun ang gusto ng Diyos para sa iyo. Meron ang pagtatalong malaki. I think meron ditong two aspect spiritual tsaka legal na Mhm. aspeto. Dahil yung kanilang pag-aaway ay mayroong taglay na legalidad, meron din taglay na espiritualidad dahil meron silang hindi pinagkakasundo ang pagpapahalaga. Ayun, nako. Ang hirap nito. Ayaw natin i-tolerate ito, mga kaagapay ha. Hindi natin gusto yung Mhm. ganitong uri ng relasyon. At hindi maganda yung merong yung taliwas sa salita ng Diyos, yung ating relasyon. At sinabi nga ng Panginoon, kung kayo ay pinagpisan ng Panginoon, hindi dapat paghiwalayin, hindi dapat what God has put together, let no man put asunder. Yun ang sinabi ng salita ng Diyos. But I pray, sana makapag-consult siya sa counseling, Pastor. Kung sakali, Doc Ames, nag-handle po kayo ng mga ganito. Kung di man ako available, there are other counselors, no? They can Mm-mm. get in touch with Dorvo. Mm-mm. Ayan, sa Dora po. Sige po, paano po kayo makokontak halimbawa? The Kailangan, best way is to request for an appointment through email,
doorofhopecounseling@gmail.com. One word Ayan. lang yung lahat. One word, Door of Hope, walang space. doorofhopecounseling@gmail.com. Mag-absent kayo ng appointment doon, no? At kung gusto niyo po ng face-to-face na counseling sa mediation, ako nagko-conduct din po noon dito sa West Avenue sa Back to the Bible second floor. Ando si Pastor Ken Guillermo, kasama ko sa building na yon. Pero yung aking clinic ay nasa second floor. At doon po tayo ay pwedeng mag-discuss kung gusto niyo po para maibsan ma-clear yung lahat ng mga issue, no? At Kung may maganda alitan itong na mag-asawa nito, they may need mediation. Yeah, oo, and that's what we do. Nako, praise God. Dito sa ating kalagayan, Doc Ames, society, ang ating lipunan ay parang kung titingnan yung maigi, yung mga tanong dito tungkol sa mga resulta ng maling mga desisyon or taliwas sa kagustuhan ng Diyos. Ano kaya ang masasabi natin dito? Ano ba? End times na ba talaga? O ganito na ba talaga tayo? O hindi na ba tayo mababago? What do you think? The family is designed by God is really under threat, no? Sa mga pagbabagong nangyari sa ating lipunan. Pero talagang kailangan unawain natin how God's design for the family ay dapat talagang i-recognize dahil meron talagang nakapaloob na provision, sustenance, and blessing sa pag-observe ng design ng Panginoon for the family. At dapat talagang ay kumilos ang church, no, sa ganitong threat na nararamdaman ng mga pamilya, no, sa pagkakawatak-watak, pagkakasira. The church should be for restoring families. So, Ayan, the church should be for restoring families. At I know na may magagawa ang church dito. At sana yung church ay maging isang komunidad, yung kagaya na nasabi natin kanina. Komunidad na nagtutulungan para maiayos ang pamilya dahil under threat talaga pamilya. Kanina, gambling. Tapos yung naghiwalay, nagkaroon ng problema sa kanilang relasyon. Working single mom naman yung iba. Tapos mga iniwan. Ako, mga kapatid, mga kaagapay, marami tayong nababalitaan. Mga hindi nagtatrabaho asawa, o kaya nagkakaroon ng bisyo, o kaya iniwan, o kaya nagkanya-kanyang nagbukod-bukod-bukod. Resulta ng mga bagay na hindi natin sununod na patakaran ng ating batas, ng ating pagpapahalaga at ating spiritual na pagkakakilala sa Diyos. Sana mga kaagapay ay magkaroon tayo ng inisyatibo sa ating mga churches na maging higit pa kaysa sa mga bagay na ganito at yung susunod na henerasyon ay maiba. Hindi magaya sa ganitong kagawian sa kanilang mga relasyon sa buhay. Nako, Doc Ames, kung alam mo lang, ang dami kong mga problemang ganyan dito sa corporate world. Madami sa kanila, mga bata, mga age 24 above up to 30, ganyan. Hindi alam kung ano gagawin sa kanilang mga relasyon, mga live-in, mga relationships na hindi angkop, mga LGBT relationship, yung iba nga hindi clear kung sila ba o hindi pero nagsasama na. Ang dami. Pero Doc Ames, itutuloy natin 'yan dahil marami pa tayong pag-uusapan ngayong gabi dito sa Heartline. Kaya mga kagapay, dyan lang kayo. Wag muna po kayong aalis. Dyan pa rin sa 702 DZAS. Andito tayo hanggang alas 11 ng gabi. Kaya kaway-kaway dyan mga kaibigan. Don't go away. We'll be right back and see you late. Mamaya-maya lang ng konti dito sa Heartline Friday night. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Sa paglipas ng mga taon, taglay ang mabuting balita. Ebanghelyo ng Panginoon, ipahayag kanyang salita.
sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal, hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayagman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Ang lingap ay ipararating, iba't ibang kaparaanan, sa lupa at sa himpapawid, malapit at malayo man, hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal, hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulong ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayagman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Proclaim His living word. To each corner of the world, far beyond what eyes can see, to all peoples of the earth, through the land, the sky, the sea, Jesus we will proclaim. His steadfast love we will share, till all have heard, till all have good news. Sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayagman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayagman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Sa mga panahong nadaramang ika'y hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa Kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Hango sa Juan 15:5. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat na nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Siyang nagpasimula hanggang matapos, siya rin ang magpapala sa kanyang 76 na taong pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mindanao, 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal City. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga City. 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao City. 103.3 DXJL, your positive choice, Cagayan de Oro City. 106.9 DXGR, Radyo Gandingan, Cotabato City. Sa Visayas, 1233 DYVS, Sweet Voice of Salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Life Changing, Cebu City. 97.5 DYFE, Unang Tugon ng Pamayanan, Tacloban City. Sa Luzon, 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, ibinabahagi si Kristo para sa mundo. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Salamat mga kaagapay at tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programang Heartline Friday Night Edition. Ito ho si Kuya Pilo at kasama ko dito si Doc Ames Del Mendo. Happy listening sa ating mga kasama dyan na nakikinig ngayon. Si Lordan Malion, LB Mendoza, JR Diaz, Cristina Marquez, Susana Dacara Veras, Sandria Alminia, Marie Guevara Yumo, Ivy Saminado, Jo Marie Vela, Mount Calvary Baptist Church, Pangasinan, Ed Lagasca, Aaron Gacho, Andres Mendoza, Pertelin Sanchez, Mark Francis de Vera, Evelyn Estrella. Kasama sila Imelda Almazan, Cynthia Bautista, Grace Esguera, Juliet Adrada, Bernice Abalos, Dennis Dizon, and ayan, mga kaagapay natin na nakikinig sa atin. Naku, thank you very much sa inyo na tuloy-tuloy na nakikinig. At syempre, happy listening din sa ating mga kasama dyan sa abroad, si Kuya Monde Bernal, si Ate Shanine, tsaka si Isabel Bernal sa New York. Sila Ate Vicky Galido at ang kanyang asawa dyan sa Guam. Ang mga kasama natin sa Hong Kong, si Ate Cecil Paningbatan Beron. Hello, Ate Cecil. Yung mga kasama natin dyan sa Canada, sila ang mga Pagola family, ang mga Mabitakenyos. Hello, Ate Delia, Ate Celia, Ate Ella, Ate Beth, Kuya Ray, Kuya Eson, kamusta kayo dyan? Yeah, thank you very much for being with us. Salamat sa inyo na patuloy nakikinig dyan. Marami pang mga kaagapay tayo dyan, mga Mabitakenyos. Parang isang buong barangay ng mga Pilipino na andyan, galing Mabitak, Laguna. Hello, mga Mabitakenyos dyan, kilala nyo na sino kayo.
Anong balita sa inyo? May, kamusta na? Joy, kamusta na? Nako, greetings din. And salamat sa inyo na nakikinig all over the world, wherever you are. Kilala niyo kayo, sila Ate Ging Rolyoda Katabay, tsaka si Kuya Ferdy Katabay, dyan sa Tokyo Baptist Church sa Tokyo, Japan. Siyempre, ayan. Naku, ang dami niyo pa mga kaibigan, ang dami natin mga kasama. Listening right here, dito sa Heartline. Doc Ames, meron kayong gustong ipahabol na greetings? Wala naman. Of course, hello sa lahat ng listeners locally and abroad. Yes, thank you. And to all you churches, kung nakikinig kayo, at kayo ay pastor, at kayo ay leader, sana ay makagawa tayo ng komunidad na tumutulong sa pagpapaunlad ng ating lipunan at ng bawat isa upang yung lipunan natin ay makatulong sa ating mga struggles. Ari nawa, yung ating mga pinuno sa bansa ay magkaroon din ng ganong burden, yung itulungan din yung mga pamilya. Alisin yung lahat ng nakakasira dahil nahirapan sa responsibilidad ang mga pamilya. Sana po maramdaman ng ating mga pinuno yun. Ano? Going back sa ating mga question, ito, Doc Ames, meron tayong question ng ating listener. Sabi niya, bata pa lang ako ay pakiramdam ko di ako welcome sa family namin. Lalo na sa nanay at tatay ko. Uy, sobra naman. Kaya po lola ko ang nagpalaki sa akin. Pero pinagtapos naman po ako sa pag-aaral ng mga parents ko. Hanggang sa mamatay na po si tatay. Gusto ko na po silang patawarin pero wala po akong natatanggap na sorry sa kanila. Pero soft na po ang treatment sa akin ni nanay. Ano po ang dapat kong gawin? This is a, rather meron nang nabago doon sa kanyang problema. Ibig sabihin, nag-soft treatment niya pero namatay yung tatay niya. Now, hindi niya nabanggit kung ano ba yung dahilan kung bakit meron silang hidwaan o meron problem. Oh, may mas malalim yata eh. Go ahead, Doc Ames. Yeah, well, una talaga salamat kay Lola, no? Na Yes. nagpalaki sa kanya. Lola took the role nitong parents na hindi nila tinanggap, parang tinanggap ng mga nanay at tatay yung kanilang papel bilang magulang sa tao na ito, sa Mm-mm. question sender na ito. So, thank you very much sa lahat ng mga lolo, lola, tito, tita, no, na sumasagot or sumasalo doon sa kakulangan ng parenting ng maraming mga bata, no? Maraming mga Mm-mm. households na may kakulangan sa parenting. Okay. Yan. Kung pwede lang natin silang bigyan lahat ng medalya, no? Okay. Lola, hello, mga lola dyan. Yeah. Thank you very much for being inspiration to us. Oo. And talagang itong sabi nga nung ating question sender, no, napakahirap din niya maintindihan bakit Yeah. ganito yung nararamdaman niya. Well, Oo. ganun talaga kahalaga ang family. That's why God designed it that we will be born into a family. Kasi sa Mm-mm. family nagmumula ang ating identity, pagkakakilanlan, at dito natin nararanasan yung primary belongingness at acceptance, no? At sa Mm-mm. ating question sender, isa siya sa mga tao na napakalaki ng struggle in terms of identity and in terms of acceptance dahil hindi nga niya ito naranasan sa kanyang family of origin, Yeah. particularly from his parents. So ito talaga yung problemang kinakaharap niya, probably until now, no? Hindi pa fully resolved sa kanyang identity at dahil nga hindi niya naramdaman yung acceptance ng kanyang mga magulang, talagang wala pa siyang pakiramdam ng belongingness. And with that, we can say talagang malalim pa yung kanyang emotional insecurity. Mm-mm. Nakakaawa talaga yung kalagayan nitong question sender na ito. And add to that, hindi pa nga resolve yung issue ay namatay na yung kanyang tatay. So ngayon, meron pa ring issue ng grief na siya ay Mm. kinakaharap. No? At isang issue ng grief na yan ay open-ended yung relationship with the father. No? Marami siyang katanungan. At ngayon, parang wala na talagang mahirap nang malaman ang kasagutan sa mga katanungan na yun. No? So Mm-mm. that actually adds to the difficulty, the burden of this question sender. At Yes. lahat kailan ng kanyang mga nais malaman tungkol sa kanyang kalagayan sounds very valid, very legitimate, no? So our Yes. heart really goes out to this question sender. Mabuti naman at somehow nag-soften up yung kanyang mother, Mother, no? oo. And hopefully, hindi ko alam kung ilang taon na ang ating question sender, pero mukhang nasa early adult na siya, no? So, Yes. marahil meron din naman siyang capability ngayon, no? To sit down with the mother at alamin,
Maaari pa rin niyang tanungin yung mother Yan. about the certain questions, no, na nakabinbin tungkol sa bakit ba siya ay inihablak pinagkatiwala kay Lola, no, at hindi sila Oo. yung nagpalaki sa kanya. Ano bang issue yung ano bang kung meron mang area of difficulty yung nanay at tatay during that time ay Yes. maaari na niya ito maunawaan sa ngayon, no? Mabuksan niya yung understanding sa kanyang mga parents, no? At kung meron Yeah. mang area talaga na kailangang makaranas ng makaranas siya ng o makapagbigay siya ng pagpapatawad kung saan ito kinakailangan, mahalaga rin yun, Oo. no? Oo, para Mm. magkaroon ng Ah, reconciliation even at this point mm. na hindi man maibalik ng nanay niya yung mga lost years na yon na hindi siya nalagaan, somehow in his early adult ngayon ay merong kakatikon naman siya ng reconciliation. And Yeah. At least ito, so ibig sabihin, nabago na yung sitwasyon, mas magiging magaan na ang magpabigay ng pagpapatawad. Ano? Ibig mm, sabihin, kasi meron ng mga nabago na naging maunlad na, naging better yung situation. And that is very good, no? Ayan. At sana nga ay matupad yun ng ating listener, no? Merong isa pa na related sa kanya, no? Yung babanggitin ko na lang yung tanong pero it's almost the same answer probably. Sabi niya kasi, I'm a product of a broken family. Both of my parents ay may sariling pamilya na ako ay pinalaki ng lola. As I grow up, doon po ako po na-realize ang kalagayan ko bilang anak. Feeling ko po ay unworthy ako dahil bakit di ako inalagaan ng nanay at tatay ko? Paano kaya babangon sa pain na ganito? Well, I guess siguro a crucial question is yung paano ba magpatawad, Doc Ames? Lalo na kung yung, mm, let's say, tulad nung sitwasyon nung isang listener, patay na yung papatawarin niya. Hindi naman niya may expect bumangon yung patay at may humingi tawad. Siyempre, paano ba ang maging mapagparaya ng nagkakaroon ng kaluwagan sa kalooban? mm. Lalo na itong sa question sender na ito, no? Related dun sa una, yung situation. Yes. Pero meron pang mas mas na-aggravate ng situation, no? Kasi Mm-mm. both yung parents may sarili ng mga pamilya. Oo So, nga eh. bukod sa hindi niya naranasang palakihin siya ng kanyang mga magulang, meron ding sasabi natin may experience ng rejection, no? Mm-mm. Bakit hindi ako napalaki samantalang yung aking mga half-siblings, both sides, ay napalaki ng kanyang mga magulang, no? So, Mm-mm. ganun talagang my heart also goes out to this question sender na aside from the fact na wala nang belonging, meron pa talagang aspect ng rejection. Okay? Mm-mm. Sila napalaki ng nanay at tatay ko, ba't ako hindi? Okay? And Yeah. that explains yung kanyang pakiramdam na para siyang unworthy, no? Mm-mm. Na hindi naman niya kasalanan talaga itong pakaramdam ng pagiging unworthy. Pero parang meron talagang pinanggagalingan, meron talagang pinaghuhugutan dahil Yes, yes. hindi nga niya naranasan yung acceptance, belongingness at nasapakan pa ng rejection do sa kanyang Mm-mm. experience na ito coming from a broken family. Pero, Marami talagang damages ang dinadala ng yeah. pagiging produkto ng isang broken family. Opo. Pero di ba, Doc Ames, wala naman talagang unworthy. Eh tayo, nilikha tayo ng Diyos. Ang pagkaganda-ganda at pagkaka-espesyal ng Hmm. pagkakalikha sa atin. May isip nating unworthy tayo. Yeah, Ano? each one of us is the apple of God's eye, no? Yeah. And sadly, in our fallen state, nakakaranas tayo ng iba't ibang rejection, pagtakwil, pag-disown sa ating mga families, Yes. close relationships. Ito talaga ay nakaka-hurt sa atin deeply, no? Nakakalungkot na marami talagang nakakaranas nito. Mm-mm. Yeah. Maraming mga broken homes ang nagaganap sa ating lipunan and Yeah. kahit na sabihin pa ng mga tao na ay normal lang yan, actually ay malaki pa ring damages, mga hurts ang naiiwan. Lalo na sa mga bata at mga children who are coming out or growing from these broken homes. Yes. Oo. Mga kaagapay, sana mabawasan natin at magawa natin ang next generation ng maayos para sa kanilang kalagayan. Ano? Well, eto pa, isa pa pong tanong. Sabi niya, ako po ay breadwinner. 32 years old, babae. May isang kapatid na pinag-aaral at gumagastos sa bahay namin.
Nagsabi ang boyfriend ko na gusto na niyang magpakasal. He's asking na sana po pumayag na ako this time dahil ilang taon na siyang naghihintay sa akin na pumwedeng magpakasal. Worried po ako dahil paano ang pamilya ko. Pero at the same time, gusto nang mag-settle down ng gusto ko na rin mag-settle down with my boyfriend. Please help me to decide. Very common ito doon sa mga nakausap ko sa call centers. Mga may pera na. Sila ay nag-iipon para sa kanilang pamilya at breadwinner talaga. At ang inaalala nila ay baka kapag nag-asawa na sila, eh, hindi na nila magampanan yung pagtulong sa kanilang pamilya. What would be a very good perspective for this, Doc Ames? Yeah. Well, for this particular listener na ito, no, hindi natin alam circumstances, bakit ba siya ang naging breadwinner ng family niya, no? Now at the age of 32, at siya rin ang papaaral, no? Gumagastos sa kanyang kapatid, siya rin ang gumagastos sa bahay. So, well, we don't know the circumstances, pero yun talaga yung kalagayan niya ngayon. At well, that doesn't mean she's not entitled to enjoy the privileges of a relationship on her own. Lalo na nga ito, meron pala siyang boyfriend na gusto at handa naman siyang pakasalan. So, mainam talaga siguro na for her to sit down with this boyfriend, no, at ipaliwanag niya yung kanyang situation, no? Kasi isipin din naman natin, no, that when people get married, yes, they can, of course, you're starting your own family, but you're also marrying into the family of the other person, no? Hindi, napaka-ideal talaga ng kailang talagang dalawa, pero I have to be realistic. Marami talagang pagkakataon na you have to be tolerant sa family ng iyong mapapangasawa. In this case, kung wala talagang maasahan, lalo na yung kapatid pa na pinapag-aral, she should explain this to the boyfriend. At who knows, baka yung kanila pang pagpapakasal ay makatulong pa sa kalagayan niya instead na maging Oo hindrance nga, din. yun nga naisip ko eh. Baka naman Oo. pwedeng, kunwari, magpakasal sila, pero na-maintain pa rin naman yung papahalaga sa pamilya. Parang, meron kasing tayo kaisipan na kapag ikaw ay umalis na, o kunwari, nagpakasal ka na, wala ka ng obligasyon sa iyong magulang. Tama ba yun? Well, we are instructed by God to leave, sabi niya, leave the family, leave our household and start a new family do sa ating mga esposo, esposa, no? Yeah. Pero of course, meron talaga rin tayong social responsibility, moral responsibility, and of course, a Christian responsibility sa ating mga pamilya, no? So, in as much as we can be responsible for all this, ay gawin natin. Kung merong mga limitations, ay tanggapin natin mga limitations na meron tayo na hindi natin lahat ay masasalo para sa ating mga pamilya, no? Yes. Pero yung mga taong nagpapahalaga sa atin, katulad nito, pinapahalagan siya ng boyfriend niya, ay maganda rin sigurong i-reciprocate niya yung pagpapahalaga, no? Dahil valid din naman yung gusto ng boyfriend, no? Sila ay pumasok sa isang bagong level ng relationship as husband and wife. Yes. Pero kung maunawaan nila ang isa't isa sa kalagayan ng isa't isa, I'm sure yung kanyang boyfriend meron ding sariling kalagayan coming from his own family. Yes, that's true. Yung kanilang relationship as husband and wife can be a blessing dun sa needs of both sides of the family. Yeah, absolutely. Baka nga, ito pa nga ay maging isang magandang dahilan upang sila ay umunlad din sa kani-kaniyang mga pamilya. Kasi hindi naman dinisenyo ng Diyos na magkanya-kanya tayo. Andun pa rin sa komunidad. At sa Biblia, makikita natin ito na kahit na ba nag-asawa ang dalawang tao, parte pa rin sila ng komunidad. Meron pa rin mag-aalaga sa mga byuda, meron pa rin nag-aalaga sa mga balo, sa mga bata. Hindi mo kakalimutan. Tama kayo, Doc. It's a social responsibility. Kung ikaw mag-aasawa, mayroong social responsibility pa rin. Hindi aalisin yung konsepto na aalaga ka doon sa mga magulang mo. Lalo na kung, syempre, pag edad naman ng ating mga magulang, di naman sila mapagtrabaho na. Paano na yun?
Yeah, with this particular listener, I think ang primary concern niya yung kapatid na pinapag-aral, no? Which is a Ayan. very valid concern. Kung hindi kayang Mm, pag-aralin ng mga magulang at siya yung talagang nakakatulong sa kapatid, siguro naman ay mm, maunawaan to ng kanyang boyfriend, no? yeah. Kaya ngayon may napag-aaral yung kapatid ay para maging independent din Oo. ito, no? In the future. So, Mm. Ayan, mga boyfriend maging maunawain hindi kailangan magmadali. Pero kung pwede, suriin nyo. Baka nga pwede naman na kahit kasal na kayo, mamimaintain. Kung actually, magandang bagay yon yung tumingala at tumingin. I-honor ang mga parents. Sabi ng Bible, honor your parents. Kahit na sabihin na, hindi naman sinabi doon na i-honor mo lang kapag single ka. No, honor mo rin kahit anong panahon hanggat na andyan sila. You honor your parents, okay? Ayan. All right. Probably this is our last question, sabi niya. Lumaki po kami ng ate ko na may sister rivalry. Dahil madalas po kaming ipinagkukumpara ng mga taong nasa paligid namin. Ramdam ko po na bata pa lang kami ay ayaw niya na sa akin at mayroon kaming gap. Palagi akong nagre-reach out sa kanya pero dinidecline niya. Paano po kaya namin maayos ang relationship natin? Merong malalim na tampuhan siguro to. Merong mga tawag dito, mga away. Minsan may ganun no? Away nyo, bata pa lang, mm, pag-aaway nyo, dinala nyo na hanggang sa tumanda kayo. Parang wala nang nabago. yeah. Well, yung sibling rivalry is actually Yeah. very common, no? Yes. Lalo na kung may faulty parenting, nakakadagdag yun sa sibling rivalry. In Yeah. this case, sabi nga niyang bata pa lang sila ay madalas silang pinagkukumpara ng mga tao sa paligid nila. Mm-mm. Uh, so, understandably, nakadagdag yun sa insecurity ng bawat isa sa kanila being compared to the sibling. Yes. At maaring sila mismo, baka wala naman sila, originally wala silang issues sa isa't isa, pero maraming naitanim sa kanilang mga issues na ang mga tao sa paligid nila. Okay. So, Mm-mm. maunawaan din natin kung bakit eventually dahil sa sibling rivalry ngayon, sila ay merong gap na nakakalungkot yun, no? Na Mm-mm. sana nga sa kanilang edad ngayon sila ay magkatuwang, nagkakatulungan bilang magkapatid. Pero sadly, yun nga, the reality is meron silang gap, no? At doon Mm-mm. sa punto na sabi niyang siya ay nag-reach out, uh, sa point nito, parang gusto ko rin marinig yung kabilang side. Ang dami na akong Mm-mm. naririnig ganitong kwento. Eh, no? Palagi ako yung nagre-reach out, pero pag pinakinggan mo yung kabilang side, hindi na sasabihin, palagi ako nagre-reach out. Eh. So baka meron silang mga expectations sa isa't isa na hindi nagiging maliwanag. Eh. So maganda talaga na makita mo rin from the perspective of the other person. Mm-mm. Ah, Baka meron din naman palang efforts yun sa pag-reach out na hindi mo rin nakikita, no? Yes. At kung meron mang issue kung bakit ka din decline, sa bagay, kasi bata pa lang kayo, parang pinagsasabong na kayo, no? So, Mm-mm. Mm-mm. nakakalungkot talaga yon. So, sana mapagtagumpayan nyo yung mga ginawa ng mga tao sa paligid ninyo na kayo ay palaging kinukumpara o in a sense, naging source siguro ng alitan bilang magkapatid. Yeah. Now that you are in your adult years, I'm assuming, no, ay maupo at mapag-usapan niyo ito, no, dahil eventually ay kung merong susuungin na problema ang pamilya, ay ang isa't isa rin ang maaari niyong takbuhan. Yeah. Totoo po yan. Wow. Actually, siguro merong mga problem sila with their relationships. That's why this is happening. No? Mm. So we have to bantay-bantay. Pagka nagpa-counseling, makakatulong po kaya? Definitely, no, malaking tulong ang nanggagawa ng counseling, no, para makita natin yung mga angles, perspectives na Mm-mm. we do not see on our own. Siguro dahil sa ating mga daladalang mga pains and hurts kaya hindi natin nakikita yung mga bagay na iyon. Mm-mm. I see. Well, that's very good. Well, Hari, nawa makatulong po ang counseling. So punta lang kayo kung sakaling gusto niyo po ng counseling online, kahit saan kayo sa Pilipinas. Punta lang kayo, visit sa Philippine Association for Christian Counselors, doon sa philac.org, philacc.org. That is philacc.org at meron po doong counseling available online kahit saan kayo sa Pilipinas. And makakatulong ng malaki po ito. Okay. There you Mm. go. Well, Pero that's baka itong magkapatid na ito, Tilo, kailangan din ng mediation, ano?
Oh, Pwede silang yeah. pumunta sa iyo. Well, pwede rin naman po kung conflict resolution ang nahanap ninyo. Pwede rin po sa aming clinic dito sa West Avenue sa Back to the Bible second floor. Malapit lang sa SM North at kontakin nyo lang ako. Mamaya bibigay ko yung number ko, no? Okay. Pero kayo muna, Doc Ames. Yan. Doc Ames, siguro finally, there's something I would like to have you. Kasi andito na tayo. We're on a broadcast at na-explain natin sa mga tao ang kalagayan. Kayo po, in your opinion, what can the church do to have a real different result dito sa mga nangyayaring problema ng ating lipunan? Itong mga nabanggit ng mga listener natin, ito yung mga very difficult situations pero it's definitely a result of mga pagkukulang natin sa ating lipunan. Doc Ames, go Yeah. ahead. Kasi, Well, yeah. the church can do much and the church should do much, no? Dahil ito naman talaga ang sinet ng Diyos na agency of change and transformation para dito sa mundo na ito, no? Wala naman siyang ibang binigyan ng tungkulin ng redemption and transformation Mm-mm. through the gospel, kundi ang simbahan, kundi ang church. So, the Yes. church can really do much and the church should do much, no? Kailangan lawakan talaga ng pangunawa ng church sa mga societal issues na ito, no? Hindi lang maging narrow-minded ang paningin Yes. ng simbahan sa mga social issues. Buksan natin ang diskurso sa ating mga simbahan, sa mga talakayan na kinakaharap ng lipunan. Tingnan natin talaga yung kung saan tayo makatulong sa mga pamilyang nasisira, pamilyang kailangan talaga ng assistance, ng moral guidance, ng spiritual guidance. Okay. The church can really do much dahil talagang ang church should be the agency of restoration, no? Para sa mundo na Yes. ito. Ang church din ang agency of reform, no? We're not Mm-mm. only called to preach the gospel to individuals, but we're also called, no, as a community to work for the reformation of institutional structures, no? So Yes. kailangan din talagang pumilos ang simbahan sa ganyang mga aspeto. Okay. Opo. Uh, Yan. Primarily spiritual ang ating ministeryo, but as long as we are doing the spiritual activities in this body, kailangan Yes. nating tanggapin na gagamitin natin ating mga kamay, ang ating pangatawan, Mm-mm. para tugunan yung mga nangyari sa ating paligid, sa ating lipunan. Yes. Oo po. Ang ating komunidad ng mga Kristiyano at mananampalataya, komunidad na tumutulong sa ating lipunan, palakasin natin dahil ito ay magiging isang malaking impluensya sa buong bansa po. Sana at panalangin din natin ang ating mga pinuno na magkaroon ng bukas na pananaw patungkol sa pagsuporta ng pamilya dahil talagang ang daming threats sa family. Ayan, yung mga values na nakita natin dito, mga ng iwan, mga nagpabaya sa financial o kaya sa kanilang sariling kapasidad o mga na-discourage, mga nawala ng motivation para sumagupa sa mga problema, especially financial. Ito, maganda yung mga talakayan na ito, no? Na hari nawa maka-impluwensya sa buong bansa natin. Ano? Well, just one more thing na gusto kong maitanong. Doc Ames, sa sa palagay niyo po, mayroon po bang may impluwensya ba ang church sa ngayon patungkol sa pagbabago o pagpapalakas ng ating bansa regarding sa, well, moral ascendance, moral upliftment? Meron bang kayang gawin? May impluensya? Meron pa bang kagat o uh, capacity na mabago ng church Yeah. ang bansa? Meron, no? Kasi that power really comes from the Holy Spirit, no? The Mm. moment the Holy Spirit descended upon the disciples dun sa Pentecost and the church was born, that power is still available sa mga Christians sa ngayon. And it is in our reliance on that power from the Holy Spirit wherein we can really be influential, no? Do sa atin talagang sariling kakayahan ay maaring walang masyadong mararating, no? But the reliance on the Holy Spirit, no? Ay napaka-importante. The church should really be spirit dependent, no? Mm.
doon lamang natin maunawaan yung authority, yung power na dineclare ng ating Panginoon sa Kristo before He ascended when we rely upon the Holy Spirit. Okay? So, meron talagang kakanyahan ang church at dapat gamitin ng church ang kanyang kakanyahan to influence people towards change and moral ascendancy. Yes. Yes. A better community for us, a community that God has called for His glory. Ayan. Nako, nawa magampanan natin yun. Ano? So mga kaagapay, muli ay papanalangin po natin ang ating mga listeners. And so I'll give you the floor, Doc Ames, para pag-pray po natin itong mga nagbigay ng question. Siyempre, in general, pati ho ang ating mga kaagapay. Go ahead. Okay, let's pray. Heavenly Father, we just thank you for this opportunity to respond to these people in need with their differing concerns, Lord. And through these questions, nakita po namin na talagang the family is under threat. The family as you designed it, Lord God. So sa gabi pong ito, Lord God, we recognize your design for the family. And we pray, Lord God, na mabigyan po ng opportunity, ang pribileyo ang church, ang simbahan, na kumilos towards promoting, restoring your design for the family. We pray for all these people who send their questions sa kanila pong nararamdamang mga pains, hurts, rejections, Panginoon. I just pray, Lord God, that you would extend your comfort to each one of them. We are also very much in need of knowledge and wisdom, Panginoon. I pray, Lord God, that the Holy Spirit will provide that wisdom, that guidance for them. Dahil ang ilan po sa kanila ay may kinakaharap na mga desisyon, kailangan gawing desisyon patungkol sa kanilang mga kaugnayan, Lord. Yes. I just pray, Father, na kayo po ang magbigay sa kanila ng gabay, especially these decisions could be towards reconciliation and restoring relationships, which you know, Panginoon, na ito talaga ang pakay kung bakit kayo ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. First, you reconciled humanity to heaven, to God, Lord God. And now the church is commanded to bring this ministry of reconciliation. So we pray for all these relationships, Lord God. Itong mga broken families na ito that need mending, that need healing. We pray, Lord God, for the healing that comes down from you, that comes down from your compassionate heart para po sa mga pamilya na ito. We pray for fathers, Lord God, na sa ngayon ay naliligaw ng kanilang mga landas at nakakalimutan ang kanilang tungkulin. Alam po namin, Panginoon, na ang lahat ng nawawalang tupa ay inyong hinahanap. So, we just pray, fathers, as Lord God, that these fathers would be brought back to the church, would be brought back to their households, at doon ay magampanan nila ang kanilang kinakailangang tungkulin at responsibilidad bilang mga ama ng tahanan. We pray for these mothers, Lord God, kung ano man din, Panginoon, yung kinakaharap nila. Oftentimes, sila po yung humaharap talaga sa mga emotional burdens ng pamilya. And for some of these question senders, especially the day-to-day financial burden, Panginoon, we know, Lord God, you are the God who provides. Please do so for these families, Lord God. Ipakita niyo, Panginoon, yung faithfulness, your goodness to these families. We pray for these children na nawi-witness po nila sa kanilang mga magulang yung mga alitan at nakikita po nila yung hindi maayos na mga kaugnayan. We just pray, Lord God, na even with all this, Panginoon, ay malaman din pa rin po nila sa kanilang mga puso that there is God the Father who can envelope them with protection, can offer them acceptance and belongingness. And most importantly, Panginoon, for those who need to decide for Christ, who need to decide for their salvation, upang ito, Panginoon, yung maging ugat, pundasyon ng kanilang identity. We pray for these people, Panginoon. All these things we pray in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Praise God. At tayo ay nagkaroon uli ng program na ganito. Thank you, Doc Ames. Wow. I'm so happy na naging guest ka namin. Finally, thank you again for having me here, Pilo. Yeah. Finally, one last time. Paano po kayo makakontak kung may gustong magpa-counseling sa inyo? Yeah, the best way is to request for an appointment via email through doorofhopecounseling@gmail.com. Ayan, doorofhopecounseling@gmail.com. Sasabihin, may mention lang kayo.
Hi po, Doc Ames. Ayan. Papa-appointment Mm. po. Ayan. Okay. Mm. Ayan. There are other counselors, not just me. Ayan. Ang Door of Hope Counseling Ministry ay naandyan sa Makati. Ano po ba to? Face-to-face o online? We offer sa ngayon mostly online Mm. counseling, but if need be ng face-to-face, we can also do that doon sa Ayan. aming center sa Makati. Amen. Praise God. Si Doc Ames ay isa rin sa mga naging malaking tulong sa akin sa counseling. Thank you very much, Doc Ames. And gusto kong i-greet yung iba nating mga kaagapay din sa Philippine Normal University. Hello po kay Dr. Marivic Pimentel at ang kanyang mga co-teachers, si Nadine, si Jem, si Jella, Juliana, si Maf, tsaka si Bea. At ang ating mga kasama sa gobyerno, sa DTI, sila Ate Dolly Jacob, Director Lilian Salonga, Attorney Yoli Villanueva, si Ate Gina Go, Mercia Magsakay, Doris Caparos, si Fina Gasmen, ang BOI Fellowship, ang Board of Investment Fellowship, sa Makati, si Director Ryan Ramos, Jackie Eugenio, Linda Racelis, Abigail Aguas, Helen Casco, and Dave Cruz. Salamat sa inyo sa patuloy na pakikinig. Maski ang mga kasama natin sa US, si Ate Chibo Manlag Santos, si Doc Arnie, and Attorney Sarah Bersenio. Thank you very much sa inyong patuloy na pakikinig. And syempre, my beloved wife na all support talaga sa akin, si Doris Laharca. Hello, honey. Hello, Doris. Yeah, ayan. Syempre, greetings din sa lahat ng mga kaagapay natin na patuloy na nakikinig sa atin. Thank you very much sa ating mga friends na tuloy-tuloy pa rin nakikinig. Ang dami-dami nyo talaga. So, banggitin ko na lang yung iba. Si Marieta Abaya, Gina Asperas, Lydia Hernandez, Rosalinda Buyco, Glory Villanueva, Annie Manalang, Favored Angelo Cruz, Belen Coritana. Ayan, thank you very much sa inyo. Tuloy-tuloy si Cynthia Bautista, Bernice Abalos, Dennis Dizon, Lenny Candare Vengano, Raymunda Gallardo, Bay Leal, Edith Belen, Elvi Mendoza, Cristina Marquez, Susana Veras. Ayan, thank you very much. Marie Yumo, thank you very much for being with us at sa lahat ng mga nakikinig. Ay Antonel Robillos, thank you din. Pagaling kang maigi. Ate Antonel, si Helen Mansunog, please pray for me daw and my family. My mother is bedridden. Walang lakas sa kanyang tuhod, kundi hindi makatayo. Okay. We're praying for you, Ate Helen, and blessings be upon you. Recovery sa inyong magulang. And si Maribel Cabugnason, pray din for my brother Randy Cabugnason. Complete healing from stroke problem and wound sa right foot. At laging nakikinig umaga hanggang gabi sa DCAS. Ayan. Rosalinda Buyco, tsaka Josephine Uson, God bless din sa inyo. Blessings din kay Maribel Cabugnason. Sa inyo din, Rolly Guevara, tsaka Lolita Reyes, si Jessica Jeng, Leonida Rubio, Blessed Friday evening din sa inyo. Kay Ate Gina Aspiras, si Philip ko, at sa inyong lahat na nakikinig dito. Kay Jennifer Satingin, thank you. Blessed evening din sa inyo. And praise God sa inyo, Ate Ed Lagasca. Siyempre, greetings din kay Nanay Rosa Baliñas. Yan, ang nanay ni aking barkada, si Rolin Baliñas. Ayan. At si Hannah Go, si Genesis Go, Aniel Go. Ayan, thank you very much. Doc Ames, praise God, makasama namin kayo. Blessings sa inyo. Pagpapala po sa inyong ministry. And God bless po sa inyo, Doc Ames. It's good to be here. God bless to you, Philo, and to all the listeners ng Heartline dito sa DZAS. Ayan, okay. At salamat din sa ating mga kaagapay dito sa broadcast sa Bukawi Transmitter site. Si Prodtech Nat Peralta, si Reggie Villena, si Jonathan Reyes, Benji Mosura at Benjo Morano. Ang RTV team natin, si Eileen Valdez, si Wen Balatukan, Angelica Kalayag, si Bong Chica, si Jabez Mancho at ang engineer on duty, si Angelo Menor, at JB Tabwa. Ayan. Kamusta sa iyo, JB? Pati ang iyong asawa si Absi D. Ayan. At ang ating PA, of course, salamat kay Ate Kayla Escalante. Ayan. Thank you very much, mga kapatiran na naandyan sa transmitter sites natin. Nawa ay pagpalain kayo. Marami sa inyo makapag-asawa na rin. Ayan. Ayan. Yung mga single sa inyo, ha? Hi, Kayla. Ayan. Thank you very much, Doc Ames, and thank you sa lahat na nakikinig dito sa 702 DZAS,
Ito ay programang inihatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company. At kung nais nyo pong tumulong, pwede ho mag-donate sa Far East Broadcasting Company through febc.ph/donate. Daan lang po kayo doon. Mag-ingat po sa mga scam na website. So, isiguro nyo po na tama po yung website na inyong pupuntahan. Punta lang sa official, which is febc.ph/donate. Doon po ang official. And thank you din sa inyo na patuloy nakikinig. Tayo po ay nasa Heartline, tuloy-tuloy mula Lunes hanggang Biyernes from 9:30 p.m. until 11 p.m. every day. Tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas at tuloy-tuloy ang pagpapala ng Diyos sa buhay ninyo. Okay? Thank you, Doc Ames, and praise God sa lahat ng mga nakikinig. God bless. Thank you. God bless. Ayan, mga kaagapay. See you next time. Ito po si Kuya Pilo, ang inyong Coach Pilo Laharca. Have a wonderful night. Good evening. Great weekend. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.